Magandang hapon mga mahal kong mga kababayan. Viral news po ito. Itong mga leader ng liberal, mga kababayan, na tila mas marunong sila sa Korte Suprema, meron pong sinasabi na ang mga Supreme Justices ay pwedeng ma-impeach dahil sa ruling sa impeachment laban kay Sara Duterte. Mga kababayan, naalala nyo po yung sinabi ni Senador Marcoleta na bakit napalaya si Eva at Adan doon sa hardin ng Eden. Dahil po, ipinagbili ng Diyos na huwag kainin ang isang puno na yung prutas nun ay pwedeng ikamatay nila, mga kababayan. Pero dahil nga natukso sila sa bulong ng isang ahas, si Eva, nakinig sa bili ng ahas. Kaya pati si Adan, kumagat din ng prutas na ito. Kaya sila ay napalayas doon sa hardin ng Eden. Ngayon po, eto na po, yung sinasabi ni Senador Marcoleta. Talagang nakikita po yung mga sinasabi ng banal na kasulatan. Eto po. Maaaring magsampa ng impeachment complaint ang mamamayan laban sa mga miyembro ng Supreme Court. Ito ang inihayag ng dating kongresista na si Lorenzo Erin Tañada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party sa gitna ng pagkadismaya ng publiko sa naging desisyon ng SC na labag sa Constitution ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa dating mambabatas, wala silang balak isulong ang hakbang na ito. I am not advocating it. So if there's someone who feels that this constitutes a betrayal of public trust, then it is up to those people to file the necessary impeachment case. Hindi naman siya naniniwala na magdudulot ng constitutional crisis sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng SC. Binigyang diin ni former Representative Tañada na nagawa na ito noon. The answer to that question would be to file an impeachment complaint against the Supreme Court and then cite the grounds. If they feel that there's a violation on Article 11 that can be considered culpable violation of the Constitution, then if not, we can go down to the pinaka lower ranked betrayal of public trust for not upholding Article 11. Samantala nagpahayag naman ang Tindig Pilipinas na hihintayin muna nila ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration bago sila magbigay ng panibagong komentaryo sa impeachment ni VP Duterte. Mga kababayan, di ba? Ito yung mga sinasabi ni Senador Marcoleta na mga ahas. Mag-ingat-ingat po kayo sa mga bulong. Dahil po, nag-utos na ang Diyos. Kabilin-bilinan na mahigpit na ipinagbabawal. Pwede nyong kainin lahat ng mga nakikita nyo. Lahat ng mga gumagapang. Langgam, gagamba, ibon, mga hayop na lumilipad, mga gumagapang, kahit anong uri ng hayop, at mga prutas. Pwede nyong kainin kahit ano, kahit butiki. Mga kababayan. Pero meron ipinagbibilin po na mahigpit na kailangang sundin ng dalawa, si Eva at si Adan. Kaso biglang pumasok yung ahas, mga kababayan, na biglang bumulong kay Eva. Eva, nakikita mo, ang punong niyan, masarap kainin ang bunga. Pero sabi ng Diyos, bawal daw kainin yan. Sabi ng ahas, huwag kang maniniwala. Dahil pag kinain mo yan, magiging Diyos ka din. Malalaman mo ang mabuti at masama. Pero sabi ng Diyos, mamamatay daw kami. Huwag kang maniniwala sa Diyos mo.
Sinungaling yun, sabi ni Inong Ahas, yung demonyo. Pag kinain mo ang prutas na yan, magiging Diyos ka talaga. At hihigitan mo ang Diyos. Ayun ang sabi ng ahas, mga kababayan. Kaya si Eva ngayon, takam na takam. Kinain niya yung prutas sa pinagbabawal. Ang sarap nga, sabi ni Eva. Takbo kay Adan. Adan, sarap ng prutas na ito, yung pinagbabawal. Sabi ni Adan, lagot ka, bawal yan. Pinagbibiling niya ng Diyos na bawal kainin. Dahil mamamatay tayo. Mapapalayas din tayo dito sa paraisong ito. Sabi ni Eva, mali ka. Pag kinain daw natin ito, sabi nung ahas na yan, magiging Diyos din daw tayo. Lagot, kumain daw. Totoo ba? Sabi ni Adan. Wala pang mga saplot yan eh. Di nila alam ang masama't mabuti. Parang mga ibon yan eh. Hindi nila alam di sila nahihiya kahit nakikita yung mga katawan nila. Pero nung nakain na po itong prutas na ito, nag-iba ang lahat. Nakita nila, nako, nahiya na sila pareho, nakita ng mga katawan nila. Nalaman na nila yung masama't mabuti. Ayun, nagalit ang Diyos, mga kababayan. Napalaya sila. Mula ngayon sa araw na ito, kakanin kayo sa pamamagitan ng inyong mga pawis. Paghihirapan nyo ang bawat butil na kakainin nyo. Ayun. Sa hardin ng paraiso pipitas ka na lang ng bunga. Pero nung nagkasala na sila, mga kababayan, doon na sila naghirap. Tumanda na po sila. Ngayon, parang itong mga luminary na ito na bubulong-bulong na binubulungan nila. Ganito ang gawin nyo, huwag yung sundin ng Korte Suprema. Hindi totoo yan. O tignan nyo, talagang pinagdidiinan nila, mga kababayan, natutupad talaga yung mga sinasabi ng Biblia, mga kababayan, di ba? Ayon kay Kiko Aquino D, co-convener ng grupo, umaasa pa rin silang babaliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon noong July 25 upang mabuhay ang impeachment at magawa ng Senado ang kanilang trabaho na mapanagot ang mga mataas na opisyal ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Parang malabo naman sinasabi mo na babaliktad ang Korte Suprema. Unanimous decision. 13 na bumoto ng desisyon. So, ibig sabihin, babaliktarin yan. Di mapapahiya sila. Ngayon naman, mga kababayan, puntahan po natin itong si Risa Hontiveros. Lagot siya ngayon sa Korte Suprema. Bakit? Ito po, mga kababayan, dahil sa kanyang pagiging fake news, binanatan siya ng Korte Suprema. Ito po. Ito na, mga kababayan, pakinggan po natin. Nakakahiya ito, dahil Korte Suprema na ang naglabas ng statement. Korte Suprema, pinabulaanan ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros patungkol sa pagbaliktad umano ng Korte Suprema sa isang unanimous decision noong 2009. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye ng balita. Mads? Yes, Diana, nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang desisyon nila sa isang kaso noong 2009 na binanggit ni Senator Risa Hontiveros sa panahon ng botohan sa Senado kaugnay sa issue na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng SP sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Atty. Camille Ting na sinabi ng SP na ang ruling nila sa kaso ng League of Cities ay hindi unanimous. Sabi ni Ting, hindi nila alam kung saan nakuha ni Hontiveros ang claim nito na ang desisyon nila unanimous. Ayon nila, para sa mga kopya ng desisyon at resolusyon, pwede itong tignan sa Supreme Court e-Library o Philippine Reports. Sa botohan sa Senado, sinabi ni Hontiveros na may mga pagkakataong binaliktad ng SP ang kanilang unanimous decision, kagaya na lang sa League of Cities versus COMELEC na binaliktad umano ang desisyon noong 2009 nang mayroong maghain ng motion for reconsideration. O yan, mga kababayan, maling-mali ang nilabas ni Risa Hontiveros dito sa debate nila ni
Senator Marcoleta. Di napahiya ngayon, mga kababayan. Tignan nyo nga ng mga taong to, pagpipilitan yung mga gusto, maling-mali naman. Gusto nilang suwagin ang Korte Suprema, wala na. Mga kababayan, nakapag-desisyon na ano po ang masasabi nyo dito, mga kababayan? Meron pang mga nagmamagaling, mga kababayan, na muling paghahain ng article of impeachment versus Sara Duterte. Talagang posible daw Talagang talaga nilang ma-impeach si Sara Duterte. Eto, mga kababayan, ano pa? Si ruling sa impeachment hindi ko tumbas ng pag-absuelto kay BP Sara ayon kay BBM. Ito naman si BBM nagsalita dito, mga kababayan. Pakinggan po natin. Enjoy 100 pesos off with Si code BBM HANDA100. Tingnan nyo po. Proseso ng impeachment ang tiningnan at hindi merito nito. Ito ang paniniwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa desisyon ng Korte Suprema matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, ang desisyon ng Supreme Court ay walang kinalaman sa kung tama o mali ang nilalaman ng impeachment complaint. Again, there has been no trial. So the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. So accountability just doesn't come into it. People have to understand, it is a procedural question. Sinabi, mali yung date, hindi tama ang pagkagawa ng House. Walang kinalaman doon sa laman ng impeachment complaint. Kung hindi, kung paano yung pagka-handle ng impeachment complaint. Bunsod nito, hindi nangangahulugang wala ng pananagutan si Vice President Duterte mula sa mga alegasyon ng korupsyon na ipinupukol sa kanya. Yun naman ang sabi ng Korte Suprema, mga kababayan. Hindi naman nila inaano yung merit ng kaso. May nakita lang talaga na paglabag doon sa paghahain nila ng kaso laban kay Sara Duterte. Yung merit, hindi naman pinapawalang sala si Sara Duterte ng Korte Suprema. Nakita lang talaga na walang due process of law itong ikinaso sa kanya na talagang labag po sa saligang batas. Yan po ang sinasabi ng Korte Suprema, mga kababayan. So ano pong masasabi nyo po dito sa mga nagmamagaling na naman na maaari daw i-impeach ang mga hukom na ito na gumawa ng desisyon na gaya din ang sinasabi ni Tito Soto dito kay Marvic Leonin na nagsulat ng ponente dito sa 97 pages na ito na hindi daw familiar sa rules ng Kongreso na pinapalabas ni Tito Soto na anga-anga itong Supreme Court Justice na ito, mga kababayan, na tila nagmamagaling si Tito Soto na mas magaling siya. Nagaling siya sa pinakamagaling na Universidad ng Pilipinas. Ito ay School Bukol di Palakol di Bulakbol di Pigis na grado na 75, 74, 71 na grado ng pagkaabogado. Mga kababayan, napakatindi ng mga ito. Dilima din talagang ayaw din tumigil, mga kababayan Ano bang sinasabi ni Dilima dito, mga kababayan? Pakinggan po natin dito para malaman nyo kung anong sinasabi ni Dilima, mga kababayan. Dilima, ito po. Dilima in BP Sara impeachment. Yan, mga kababayan, impeachment. BP Sara impeachment. Ano bang masasabi niyo dito sa archive? Ito, mga kababayan, hindi rin to mapakali kasi kinakabahan siya Baka itong darating na 2028, maging Pangulo si Sara Duterte, balik kulungan ito, mga kababayan.
O ito po, sabi ni Dilima mga kababayan, dito sa, ano ba sabi ni Dilima? Ito po, pakinggan po natin. You're not gonna believe what happened. Tell me. Pakinggan nyo po sinabi ni Dilima mga kababayan. Ano bang kanyang reaksyon sa naging pagbaol dito sa impeachment ni Sara Duterte mga kababayan. Pakinggan po natin dito para malaman nyo po. Ano bang sinasabi ni Dilima? Nag-iiyak na din mga kababayan. Ito po mga kababayan. Mainit-init pa ito. Talagang ayaw nilang magpatalo dito sa desisyon ng Korte at ng Senado. Nababahala po ba kayo dito sa desisyon ng Senado at hopeless na po ba for the House ay yung pag-exact ng accountability from the Vice President? Okay, very much concerned talaga. Disconcerting. At hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive instead of just, pending na muna yung alternative action na pinopose ni former Senate President and Minority Leader of the Senate, Senator Tito Soto, ay yun ang maganda dapat. I-table na muna pending the resolution of the MRs filed with the Supreme Court. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya? Of course, they were saying, kasi nakasabi, immediately executory. Hindi po ibig sabihin, dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Pina-comment pa nga ng Korte Suprema yung petitioners, sila Vice President Sara Duterte and si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sana pinansin yung mga MR, including yung mga motions for reconsideration and intervention filed by the group led by Representative Percy Sendanya and yung sa Tindig Pilipinas, and also yung motion for reconsideration intervention filed by Isang Bayan. Sana ni-note na lang nila yung MR without action. Kung hindi nila itatackle yung motion for reconsideration on the belief that it's immediately executory. Again, O yan mga kababayan, talagang lumalaban talaga sila kahit na-archive na ito. Nakita nyo naman mga kababayan, kini-question din nila ang pag-archive ng Senado. Hindi talaga nila matanggap. Sabi ni Dilima, hindi na ako nakakatulog. Nagkaka-insomnia na ako sa kakaisip. Pag si Sara Duterte naging Pangulo, Diyos ko, anong mangyayari sa akin? Ayan na mga kababayan, kinakabahan na. Again, hindi po ibig sabihin final na yung immediately executory. Tsaka yung mga sinasabi nila na, ayan na kasi, kailangan sundin na yan, respetuhin na natin yung judgment or decision ng Supreme Court. Pero hindi ba nila iniisip na maraming question, maraming issues surrounding that decision, particularly on the factual premises? Ang dami nang nagsalita, hindi lang yung mga nasa motion for reconsideration, na ang gaganda ng mga argumento, malalakas yung mga argumento ng Solicitor General as the counsel for the House of Representatives. Malinaw na may mga mali. O mga kababayan, malinaw daw na may mali. So ibig sabihin, mas supreme po kayo sa Korte Suprema. Ayaw nyong sundin. Tama lang sinasabi ni Senador Marcoleta na yung tumukso kay Ebat Adan na ahas na meron ng desisyon ang Diyos. Kaso, na-impluwensyahan ng ahas. Parang ganun lang po kayo Korte Suprema na nagsabi na bawal. Bawal na hindi sundin ang kautusan ng Korte Suprema. Pero kayo, sinasabi nyo, sige pa din, lumalaban pa rin kayo sa batas. Sa desisyon, kaya importante na bigyan ng chance ang Supreme Court to revisit, re-examine, and take another hard look at the arguments na in favor
of impeachment in favor of the jurisdiction of the Senate as an impeachment court. Isa pang questionable, at this was raised already, is bakit they tackled that matter not as an impeachment court, but as Senate in plenary. Mga ganyang bagay, dapat sa impeachment court yan. Because the question is, itutuloy pa ba natin yung impeachment trial? So, ang kanilang di ba mga kababayan, wala namang jurisdiction ang Kongreso. Wala namang jurisdiction ang Senado para mag-convene para ituloy itong impeachment. Kaya sabi ng Korte Suprema, immediately executory, Senado ang inuutusan na magdesisyon na 'di ba na basura na. Sabi ang unconstitutional. Labag sa saligang batas. So inuutusan ng Korte Suprema itong Senate. Kaya nagdesisyon na i-dismiss na ito or i-archive ito na itago muna sa baol ng matagal, pansamantagal. Yun ang sinasabi dito. Pero sila mga kababayan, mali daw yun. Sila daw ang tama. Kasi nga yung original motion ni Senator Marcoleta is actually to dismiss. So medyo na-modify naman by just using the word archive. But archive also means na patay na yung impeachment proceedings. Yes, nag-argue yung iba, and we can always revive that. Revive that kapag meron ng decision ang Supreme Court at i-reverse nila yung sarili nila. Pero ang dating kasi dyan is that instead of upholding accountability, truth and accountability, na hindi pa nga tapos ang proseso, ay pinapatay na kaagad nila. Yun ang hindi maganda dyan. Mga kababayan, ito lang masasabi ko. Ito, opinion ko lang ito mga kababayan. Bilang Pilipino na talagang kung gusto nyo masugpo ang korupsyon, imbestigahan yung mga sarili nyo. Itong korupsyon dito sa Pilipinas, sa pagbabakbak ng mga kalsada, yung mga baha na flood control na ito, imbestigahan nyo yung mga congressman na contractor pa, na project ng gobyerno, sila ang umahawak. Sila ang mahanap ng mga kontraktor at nangungomisyon sila sa project ng gobyerno. Kung talagang malilinis kayo, imbestigahan nyo yung mga sarili nyo dyan sa Kongreso. Di ba mga kababayan, kung talagang gusto nyong mawala ang korupsyon. Ang nakikita nyo si Sara Duterte. Bakit? Kasi gusto nyo mawala si Sara Duterte kasi politika yung pinaglalaban nyo. Kasi pag nanalo ito, kasi malakas ito si Sara Duterte na frontrunner ito sa 2028. Kita nyo naman sa survey, lagapak kayo. Pati si BBM hindi maka-abot-abot kay Sara Duterte. Ngayon, kaya nagmamadali din kayo na impeach si Sara Duterte. Nakita ng Korte Suprema, labag sa ligang batas, unconstitutional, ibasura na yan. Ngayon, ginawa ng Senado yung trabaho na i-archive na. Gaya na sabi nyo, patay na. Kasi na-archive Katumbas ng pagpatay sa kasong ito, yung in-archive. Di ba mga kababayan? Again, maraming depekto yung decision with due respect to the Supreme Court. Marami na ang nagsabi. So I don't know why pinilit nila na patayin na yung impeachment. Although sabi naman I agree with what Justice Tony Carpio, former Justice Tony Carpio, said na at least in-archive lang. So hindi na pwede basta-basta na lang i-dismiss ng Supreme Court o i-deny ng Supreme Court yung motion for reconsideration on the ground of being moot and academic. Kasi kung dinismiss,
Yun ang posibleng dahilan ng Supreme Court na i-deny yung motions for reconsideration on the ground of mootness. But since in-archive, so pwede pa. Yun nga lang, malabo na rin. Yun na rin ang sabi ng mga senador. Pagbabasehan pa rin yung dami ng boto sa yes sa kano. Di ba mga kababayan, kahit ituloy pa, malabo na maituloy itong impeachment na ito. Kaya sorry po, Madam De Lima, yung pangarap nyo na ma-impeach si Sara Duterte, patay na talaga, mga kababayan. Yan lang po yung opinion ko. Really resolve the motion for reconsideration. So yun po ang pananaw namin. And actually, dito po sa grupo na ito, kasama rin sila sa grupo kahapon na nag-monitor, nag-observe doon sa session hall ng Senado at kasama sila sa mga nag-walk out na ganito. Yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Talagang umaasa pa rin sila mga kababayan na mabubuhay ang impeachment na ito. Pero sabi nga ni Marcoleta na archive na, katumbas ng patay na ito, ibinaon na, nahukay na po sa ilalim po ng underground ng tunnel ng subway. Napakalalim, parang sinlalim ng balon na ito. Mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Maraming salamat. I-share and like nyo po itong video na ito. Ipakalat nyo po. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin abroad. Salamat po sa inyong lahat. Once again, ako si The Wonders Philippines. Ang inyong kabayan sa katotohanan, pagpanig sa katwiran. Mabuhay po mga kababayan. Salamat po.